Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Mga kaibigan, isa pong muli maulan na araw. Ngayon po ay araw po ng Huwebes. At ito po ang inyong kawal ng demokrasya na nagpapahayag ng ating pong opinyon hinggil po sa nangyayari mga isyu ngayon. Noong isang araw, naghamon po, binaboy ni Baste, Mayor ng Davao, Baste Duterte, ang ating pong pinunong hepe ng Philippine National Police na si General Nicolas Torre. Ang nakikita ko pong dahilan dito ay una, yung pagkakahuli ni General Torre kay Rodrigo Duterte na isa pong masterpiece. Wala pong karahasan, wala pong panluloko, harapan, sinabi ang kanyang karapatan, binigyan ng sapat na panahon upang makapiling ang kanyang mga abogado. At ito po ang naging dahilan kung bakit siya ay nadala doon po sa Netherlands upang magampanan natin bilang bansang may kaugnayan sa National Police, sa International Police or Interpol, sa ating pong tungkulin bilang isang miyembro ng Interpol na pagka merong kriminal na hinahanap ang International Criminal Court ay tayo po ay magbibigay ng ating pong kooperasyon. At sa pamamagitan po niyan, inatasan ng mga nakakataas kay General Duterte, lalo tigit yung po ating Secretary of Department of Justice na si Secretary Boying Rimulya, na ipatupad ang warrant of arrest na pinadaan dyan po sa Department of Justice at pinadaan sa Department of Local Government, of Interior and Local Government, at pinadaan po sa Philippine National Police. At siya po ang dahilan kung bakit si Duterte ay nandun ngayon sa Netherlands. Hindi po yan kinidnap, hindi po yan nilinlang. Si Duterte ay isang tusong abogado. Nung piskal siya at ako po ay isang journalist, umamin siya sa kanyang TV program na kung kinakailangan magtanim ng ebidensya, gagawin niya upang yung kanyang paniniwala na kinakailangan ikulong ang isang tao ay talaga makukulong sapagkat merong ebidensya siyang itinanim. Masyado pong matuso, masyadong masama, masyadong labag sa ating pong saligang batas at sa ating pong mga pangunahing batas, basic laws, ang mga pinapasunod itong si Mayor Rodrigo Duterte na una po naging piskal. Alam po ninyo, yung ginawa ni Baste, maintindihan po natin sapagkat ang tingin niya yung kanilang pagkamacho ay naisahan ni Torre. Una, nung hinuli po si Kibuloy, dyan po sa loob mismo ng Davao City, at yung pong kanyang kampo ay impenetrable. Hindi po basta-basta mapapasok at hindi basta-basta matutuntun yung kanyang bunker o yung kanyang konkretong kanlungan nasa ilalim po ng lupa ng Davao. Ngunit sa kadahilan ng malapit na matuntun yung pong kwarto na pinaglalagyan hindi lamang ng mga baril kundi ng droga
mga kaibigan, sumuko na lamang si Pastor Kibuloy at hindi na naituloy yung pong pananaliksik ng iba pang bahagi ng kingdom ni Jesus Christ o Kingdom of Jesus Christ, mga kaibigan. At ito po ay kinasama ng loob ni Baste at sinabi niya doon po sa Hepe ng Davao Criminal Investigation and Detention Group, CIDG-PNP ng Davao, si Colonel Hansel Marantan. Sinabihan ni Baste, Mayor Baste Duterte, sabi mo sa inilan na yan, huwag po porma-porma dito sa Davao City. Sasampanin ko yan pag nakita ko. Si General Torre, mga kaibigan, ay dutifully sinabihan naman ni Colonel Marantan at ang sabi ni General Torre, wala tayong magagawa kundi hintay na lamang. Sige, gawin niyang sampalin ako at ako na lamang ang bahala kung anong aking gagawin. Yun lamang po ang kanyang kasagutan. Hindi po nasampal ni Baste, Mayor Baste Duterte, ito si General Torre, sa kanyang misyon na hulihin ang nagtatagong wanted sa Amerika, wanted dito sa ating pong mga korte ng pangalan ay Pastor Apollo Kibuloy. Hanggang mahuli po ito, hindi niya po nagawang sampalin si General Torre. Nung dumating po yung pagkakataon na yung kanyang ama ay nakaramdam na siya ay huhulihin at meron siyang warrant of arrest, hindi po pinapaalam. Ako mismo ay hiniling ko kay General Torre, sabi ko, pag isi-serve nyo yung warrant of arrest kay Duterte, nais ko maging witness, maaari bang isama mo ako sa paghuli na yan? Umuo po si General Torre, nangako siyang gagawin niya yan. Ang sabi ko pa, dadalhin ko yung aking video camera upang sa ganun may palabas ko sa aking YouTube channel yung monumental event na yan ang paghuli sa isang berdugong pinakamasamang Pilipino na nabuhay sa mundong ito ng pangalan Rodrigo Roa Duterte. Nangako si General Torre na gagawin niya yan, ngunit nung sinagawa niya yan, hindi niya po sinabihan sapagkat naintindihan ko na masyado pong sekreto, masyadong maselan yung ginawa po nilang yan at hindi po nag-leak. Pati si Duterte from Hong Kong, patungo dapat siya ng China para humingi ng pabor sa kanyang kaibigang si Xi Jinping ay hindi po nangyari. Bumalik po siya rito sa Pilipinas, ngunit nagsalita ang Interpol, sinabing na-monitor namin pabalik dyan yung ating subject ng warrant of arrest na si Rodrigo Duterte. Alam mo na, ang dapat mong gawin na ito'y kinakailangan isuko sa Interpol. Interpol ang mamamahala upang ito naman ay isuko sa Netherlands International Criminal Court. Yan po nangyari. At dahil po dyan, pinapalabas ng mga Duterte na sila ay naisahan, sila ay na-traidor, kinidnap ang kanilang patriarch o yung pong pinuno ng kanilang angkan na si Rodrigo Digong Duterte. At itong mga 3 araw na po nakakaraan, nag-video sa social media itong si Baste at hinamon niya ng suntukan itong si General Torre upang mapakita na hindi basta-basta na lamang madadampot ng Interpol o ng pulis ang kanyang ama na siga-siga dito po sa Asia. At sa po dahilan, ang hindi po masyadong inaasahan agad-agad ng mga Pilipino, lalo tigit ng mga Duterte, ay kakasapala sa isyu ng suntukan itong si General Torre. At ang sabi niya, napanood ko po ito ng personal, ang sabi niya, abay, maguganda kung ganyan. Sige, tinatanggap ko ang hamon. At binulungan ako, sabi, siguro,
Akala nito kaya niya ako kasi may edad na ako. 55 years old na ako. Tinatanggap ko yung hamon, pero dapat sa Araneta Coliseum gawin at lahat ng mga magbabayad ay magbabayad na ating malilikom ay i-donate natin sa mga nasalanta ng bagyong ito. Yan po ang kasagutan at yan po ay nagbunsod na maghubad ng uniforme si General Torre at nagpasailalim siya muli ng training ng boxing dyan po sa gym. Dati na pong nagbo-boxing ito si General Torre. Dati na nagma-martial arts, nagkakarate, nag-jiu-jitsu. At kung di po ako nagkakamali, sapagkat meron po tayo mga miyembro ng pamilya na champion ng jiu-jitsu bilang isang sports. And nandyan sila Rafael Binolirao Carbonel, andyan si Atty. Walden Carbonel, mga champion po yan sa jiu-jitsu. At mukhang kilala nila na meron champion na mula sa Mindanao ng pangalan ay Nicolas Torre III. By dito siguro nagkamali itong si Baste sapagkat martial arts practitioner pala itong si General Torre. Ngayon, ano po ang aking pakiusap? Ang pakiusap ko po sa mga Duterte, lalo kay Baste, Baste, makinig kang mabuti sa akin. Ang tatay mo, hinamon ako nung pinapatay niya ang isang broadcaster. Siya nagpapatay. Siya nagutos kay Arturo Las Cañas na patayin si Jun Porras Pala. Umamin si Arturo Las Cañas na siya nag-organize ng mga mag-aambus at papatay kay Jun Pala na malapit sa kanyang bahay. At ito ay kanyang sinumpaan sa laysay sa harap ng Senado. Alam po ba ninyo na hanggang ngayon walang demanda si Rodrigo Duterte hinggil sa kanyang pag-utos na patayin ang isang media man? Pinapaalala ko po yan sapagkat hindi ko po papalusutin ito. At dahil po dyan, tayo po ay nag-imbestiga at siyempre na balitaan natin din si Rodrigo Duterte na pag ako ay mayroong kasong hinawakat, hindi ko binibitawan to, hindi nagbabago ang aking isip. Kaya ako po ay hinamon ng barilan ni Rodrigo Duterte. Una, sinabi niya, pareho kay Baste, sabi mo sa Carbonel na yan, sasampalin ko yan. May mahinahon po ang aking sinabi sa mga media, pakisabi kay Mayor, huwag niyang gagawin yan. Pakisabi lang, please, makiusap kayo, huwag niyang gagawin yan sapagkat si Waldy Carbonel po ay hindi papayag na siya sasampalin. Pag sinampal niya ako, sasampalin ko rin siya, sabi ko. Nayabangan yata sa akin si Duterte at naghamon sa kanyang television show, Gikan sa Masa. Ang sabi niya, mga kaigsunan ko din sa Davao, sa Tagalog, mga kababayan ko dito sa lungsod ng Davao, nadto din si Waldy Carbonel, isang pasampay-sampay bakod na reporter. Ako na po ay pasampay-sampay bakod na reporter at nagtungo sa Davao para siya raw po ay sampalin. Ang sabi niya, hindi ko papayagan ito sa Davao. Kaya ikaw, Carbonel, sabi niya po, nakikinig po kami sa isang hotel, laki-laki po ng television at nakatingin sa camera at tinuturo-turo na gano'n yung camera. Sabi niya, hinahamon kita ng balilan. Magduelo tayo. Magdala ka ng 2 magazine. Ito po yung magazine. Ganito. Ng iyong baril. E 2 pong magazine talaga yan. Sa mga shooter, standard po yan. 2 magazine para pag nagkaubusan, lalaglag mo isa, kuha rito, lagay uli. Ang sabi niya, ako, 2 bala lang, dadalhin ko, patay ka. Tapos may mura pa.
Hindi bali nang papatay niya ako sana, pero may mura pa eh. Ang sabi ko, darating ako dyan, alas 9 ng umaga. Sinasabi ko po ito oras na ito, sapagkat nung ako po, hinamon ko naman ang kanyang anak, alas 9 na umaga rin, November 10, 2024. Dito po sa Luneta. Ito po ang ebidensya, nandun ako. Maraming mga pro-Duterte vlogger na nakakita sa akin ng personal. Ang inabangan ko sapagkat alam kong hindi sisipot ang Duterte duwag. Ang inabangan ko yung mga maisog. Ang ibig po sabihin ay matatapang na Dabawenyo. Pinaghandaan ko po yan. Marami sila, isa lang ako, pero hindi po tayo matras. Nandito po tayo at inabangan kong lumusob ang mga maisog Dabawenyo, matatapang na Dabawenyo, isa lamang Ilocano at balik Islam, pero hindi po umaatras. Hindi po sumipot si Baste. Ngayon, ito po ang aking pong pahayag. Mayor Baste Duterte, ikaw ay naghamon kay General Torre. Pinapayuhan kita. Panindigan mo yung hamon mo. Kung hindi, tama na naman si Carbonell na mga Duterte ay duwag. Mapapatawad kita, Baste Duterte, sa iyong karuwagan. Pero hindi ko mapapatawad ang pagnanakaw ninyo, pagtatraidor at pagpatay ng mga Pilipino walang kalaban-laban. Lumabang ka ng patas, lumabang ka pareho ko, lumabang ka pareho ni General Torre. Pakalatin po ninyo itong video na ito upang makarating dito sa mga Duterte at ang kanilang mga bodyguard na mga traidor at duwag. Magpakalalaki kayo, magpakadabawenyo kayo. Yung Dabawenyo sinasabi ninyong maisog, matapang. Eh nasan kayo? Ito, hinamon nyo si General Torre, magpakalalaki ka, Baste. Hinamon ng tatay mo si Carbonell, hindi nagpakalalaki na duwag, traidor, kumampi sa China. Ang sabi niya doon sa video na nasa akin, I am Chinese. Inchik pala ito, paano naging mayor to? At ikaw, Baste, alam ko, ang nanay mo ay Aleman, Jewish, Hudyo. Pero ikaw ay lahing Duterte pa rin. Hindi ka lahing Hitler, hindi ka lahing matapang, lahing Dabawenyo ka, lahing Duterteng duwag at baboy. Yan ang aking paninindigan at yan ang akin pong binibilin ngayon sa sambayanang Pilipino. Sa iyo, Mayor Duterte, nandun ako. Darating ako sa Linggo, alas 9 na umaga sa Araneta Smart Coliseum upang sa ganon magbigay ng moral support kay General Duterte at magbabantay kung meron mga patraidor kayong gagawin ay gagawin kong target practice yung mga yan. Yan po ang ating pong pantay na pahayag. Tayo po ay sisipot dyan sa boxing area. Pupusta ako para kung sino pang manalo. At alam ko mananalo to si General Torre sapagkat ang tingin ko by default na naman to. Hindi na naman sisipot. Bakit? Sapagkat ang mga Duterte ay duwag, ang mga Duterte ay traidor. At ako po ang magsasabi sapagkat meron po akong karapatan magsabi niyan. Meron akong karanasan na pinamala sa akin, pinatikim sa akin ang kanilang karuwagan. Ngayon, may pagkakataon ka, Baste, na magpakita ka ng konti man lamang, konting dangal, konting tapang kahit nakatiting lang. Magpakita ka, nandun ako, maghihintay din ako. At magpakita kung sinong kasama mo. Kung gusto mo isama si Baste, gusto mo isama si Robin Padilla, well and good, sige, magkaalaman na sa atin. Sino ang Ilocano, sino ang Bisaya, sino ang Muslim, sino yung mga nagtatago dyan sa Kingdom of Jesus Christ at sa Iglesia ni Marcoleta. Yan po ang ating pong paninindigan,
Yan ang ating pahayag dito sa pamilya na yan. Ako po ay nandyan sa linggo. Ako po ay magiging silent supporter ni General Torre at pagka may mga traidor, hirirahin na ninyo at magsisilbi pong mga target practice yan ng extra 2 magazine na dadaling ko. Ako po ay lisensyado na pistolero, isang sportsman sa larangan ng practical shooting at isa pong Ilocano na hindi po marunong tumakbo. Hindi po tayo nagsisilbing duwag na pareho ng mga Duterte, duwag na, traitor pa. Yan ang pahayag ni Waldy Carbonell. Ako po ay nagsasabing, andyan ako, mulit-muli kong sasabihin yan. Darating ako, Allahu Akbar, iniibig ko ang Pilipinas.